Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Inabutan ni Alanis na naglalaro ng mga stuffed toy si Karel nang silipin niya ito sa silid ng bata. Nag-angat ng ulo si Karel nang maramdaman ang presensya niya. "Oh, you came!" Kumislap ang mga mata nito at ngumiti. Pumasok si Alanis at lumakad patungo sa kinaroroonan ni Karel. Dahan-dahang naupo sa harap ng bata. Dinampot ang isang stuffed toy, kunway sinipat-sipat. "She's cute. Does she have a name?" Aniya. Subalit na natiling nakangiti ang bata at nakatitig lamang sa kanya. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Alanis. Parang may pumiga sa puso niya. She wanted to reach for the child and hug her. She wanted to tell her that everything would be alright. Na makakarinig ito ng maayos sa sandaling madala sa ibang bansa. Pagkaway tumigas ang mukha ng maisip kung sino ang may kagagawa ng naging pinsala ni Karel. Alam niya ang ilan sa mga kasamaan ni Florendo, subalit ang pumatay ng buong pamilya ay hindi niya kayang tanggapin sa isip. "You're angry," wika ng bata sa maliit na tinig na makitang anyo niya. She shook her head frantically and forced herself to smile. "Oh no, sweetheart," she said a little bit louder and moved to her right. "I said this one is cute, and if she has a name." Muling bumalik ang ngiti sa mga labi ng bata. "Yes, she's Betty. She's my favorite, and she sleeps with me." "Oh, and she must be sharing your pillow too," she giggled. "No, I embraced her." Dinampot nito ang isang stuffed toy na sa tingin ay tila galit at nakasimangot. "And this is Gracia." Pagkuwan ay inilagay sa bibig ang forefinger. "Shh! My yaya gave that name after my Aunt Grace. She's so masungit," she almost whispered, giggling at the same time. "Oh!" Alanis couldn't help laughing softly. Naalala niya ang matalim na tinging iniwan sa kanya ni Grace kanina bago ito umalis. Inabot ni Karel ang isang malaking stuffed toy sa may paanan ng kama. "This one has no name yet. My daddy bought this when we went to Manila. Now, I know what to name her." "Really? And what should we call this pretty lady here?" Sinipat ni Alanis ang magandang stuffed toy. "Anis, after your name," nakangiting sabi ni Karel at tinitigan siya. "She's pretty like you." "No, you're prettier, and from now on, she will be my favorite and would sleep with me too." "Oh, thank you, sweetheart." Hindi niya napigilan ang sariling abutin at yakapin ng bata. Yakap na hindi nagtagal dahil sa isang tikhim mula sa may pinto. Parehong napalingon ng dalawa. Anong ginagawa ng anak ng kaaway sa silid ng pamangkin ko? Alam ba ni Karel na narito ka? O inabuso mong kalayaang hindi ko maintindihan kung bakit ipinahihintulot ni Clark sa iyo? Si Grace na nasa pinto at nakakrus ang mga kamay sa dibdib. Wala sa loob na umusog si Karel palapit kay Alanis at humawak sa kamay ng dalaga. Alanis held her tiny hand firmly. "She's angry again," bulong nito. "Alam ni Clark na naririto ako, Grace," mahinahong niyang sabi. "Alam?" Umangat ang mga kilay ni Grace. "Alina lang sa dalawa, nagsisinungaling ka o nasisiraan na talaga ng ulo ang taong iyon upang ilapit ang anak niya sa iyo? You're not a guest here, Alanis. You are a hostage and must be confined to a room." Halos pasigaw ang huling sinabi ni Grace. Napatingala kay Alanis si Karel. "What does she mean by host?" Hindi nito mabigkas ang salita. Kinabig ni Alanis ang bata palapit sa kanya. "Naririnig ni Karel ang sinasabi mo, Grace. Please leave us. Kung gusto mo akong kausapin, we can talk later." Pakiusap ng dalaga, but her voice little bit stern. "What?
Itinataboy mo ako sa silid ng sarili kong pamangkin? Hindi makapaniwalang sabi nito. Sinabi ba ni Clark sa iyo kung paano namatay ang kapatid ko? Kung saan isinilang si Karil? She said angrily. Your stepfather killed Karil's. Grace! Mula sa likod nito ay lumitaw si Clark. Nakatiim ang muka. Ano ang nangyayari sa iyo? Tumataas ang tinig mo at naririnig ka ni Karil. This matter shouldn't be discussed in front of my daughter. And why are you allowing this woman to play with my niece? Galit nitong hinarap ang lalaki. Nalimutan mo ba kung ano siya at kung sino siya at kung bakit siya naririto? Walang kinalaman si Alanis sa kasalanan ng stepfather niya, Grace. Dinala natin siya rito upang palabasin sa lungga nito si Florendo Canlas. He was angry, subalit mahina ang tinig. At habang hindi pa nangyayari iyon, Alanis is our guest. And you are troubling Karil. At ako pa may kasalanan ngayon? Hindi makapaniwalang wika nito. You're crazy, Clark. Anong sinasabi mong wala siyang kinalaman sa mga kasalanan ni Canlas? She grew up with him. He pampered her. Hindi siya bulag sa mga kasamaan ng stepfather niya. O baka naman ikaw nakakalimot? Hindi nito hinintay na sumagot ang lalaki at patabog itong tumalikod. Si Clark ay tinitigan ng dalawang nakaupo sa sahig. Si Clark ay nakakapit sa braso ni Alanis as if she was clinging to her for protection, and Alanis's arm was on his daughter's shoulders, and it looked like as if she was protecting Karil. Protecting from whom? From Grace? He dismissed the thought from his head. He was crazy. Grace was Karil's aunt, Chrisette's sister. But he had to admit, hindi kailanman naging malapit si Karil sa tiyahin nito. At nakakapagtakang makitang anak na nakakapit kay Alanis at napalapit agad sa huli. And what is odd, he liked the sight of them together. I am so sorry. Si Alanis na makuha magsalita. Grace is right. Hindi niya matanggap na makitang kasama ako ng pamangkin niya. And I can't blame her. It was her sister who... Let's not talk about it in front of my daughter. Saway ni Clark sa matiim na muka. Aunt Grace is always angry, Daddy. She doesn't like me. Si Karil na kumawala kay Alanis at humakbang patungo sa ama. Now, she doesn't like Alanis too. To Alanis' surprise, agad na lumambot ang mukha ni Clark. Kinarga ang anak. Now, why would you say that? Of course Aunt Grace like you. Loves you in fact. And Alanis are guests here. May sinasabi lang si Grace kay Alanis. Lumingon ito sa may pinto. Naroroon na ang yaya ng anak. I guess it's lunchtime for my Karil. Hindi ba, yaya? I want my lunch here with Alanis, Daddy. But Alanis may not. Please, Daddy Clark. Tinitigan ni Clark sa Alanis na natiling nakaupo sa sahig at napapaligiran ng mga stuffed toys. She looked like a child herself, and he wanted to curse himself for involving her with his revenge with Florendo, but he had no choice. If it's okay with Alanis, nagtatanong ang mga mata nito sa pagkakatitig sa dalaga. I'll eat here. Thank you, he almost whispered. Binalingan ang yaya at nagbili magpasok ng pagkain para sa dalawa sa silid. Ibinaba ang anak at walang lingon tumalikod. Sinabi ni Alanis kay Eloy na siya na ang bahala kay Karil. Pagkahatid ng pagkain ay muling lumabas ang yaya. I don't like Aunt Grace. Wika ng bata makalipas ang ilang subo ng pagkain. Don't say that, sweetie. She's your aunt. But she doesn't like me. Wika ng bata kasabay ng pagsasalubong ng mumunting kilay nito. She's only nice when daddy's around. And I don't like her to be my mommy. Nahinto sa ere ang kutsara ni Alanis. Slowly, ibinalik niya iyon sa plato. Would she be your mommy? She hated herself for asking. Tila siya nakikichismis mula sa isang paslit. Sabi ni Yaya Eloy. Sagot nito sa nanlalaki mga mata na tila ba ganoon kaimportante ang sinasabi. Love daw ni Aunt Grace si Daddy, and Daddy will marry her so I will have a mommy, she said with a wisdom beyond her age. But perhaps, my Yaya is wrong. Aunt Grace wouldn't be my mommy. Hindi malaman ni Alanis ang iisipin. May lohikong sinasabi ng bata na narinig mula sa yaya. Kailangan ni Karil ng ina.
and who would be the best choice but her mother's sister. Pero bakit may pakiramdam siyang hindi niya gustong sang-ayunan iyon? Bakit may bahagi ng pagkatao niya ang tila tumututol? Dahil ba naniniwala siya sa sinasabi ng isang paslit na mabait lang si Grace sa pamangkin kung kaharap si Clark? Surely that wasn't true. At hindi siya dapat maniwala roon dahil pamangkin ni Grace si Karel. Pero ano ang dahilan niya upang tanggihan ang katotohanan posibleng mangyari? Na magiging ikalawang ina ni Karel si Grace. For all she knew, Clark and Grace had a relationship. 12:00 na madaling araw, subalit gising pa rin si Alanis. Kahit kailan ay isang malaking suliranin sa kanya ang pagtulog. At kung makakatulog man siya, ay nagigising siya kaagad sa mumunting ingay na naririnig niya. Iyon ay ikatlong gabi niya sa Rancho Montales. The first night was when she was drugged. At ikalawang gabi na rin nakikipaghamok siya sa pagtulog. At lalo napakahirap para sa kanya ang matulog ngayon, lalo't hindi na maalis sa kanyang isip ang ipinagtapat ni Clark. Her stepfather was responsible for the death of the entire Montales family. Bagaman gising na gising siya, ay tila bangungot sa kanya ang kaalamang iyon. And if Florendo would really come to get her, then she should escape. But how? Totoong hindi siya nakakulong. Maari siya mag-ikot-ikot sa loob ng rancho, subalit alam niyang may mga mata na kamatsyag sa kanya. Kung tauhan ang pag-uusapan, ay nakita niyang higit na maraming tauhan ang nakapalibot sa buong rancho at hindi mo iisipin mga security guards. They moved like an ordinary people in the ranch. Ang iba pa nga ay tila magbubukid ang suot kung hindi mo pupunahin ang walkie-talkie na nakasabit sa baywang. Subalit alam niyang sa ilalim ng mga kasuotan ng mga lalaking iyon ay armas. Hindi katulad ng mga tauhan ng stepfather niya na lantaran ng paghawak ng mga armas. Ang iba ay mayayabang pa at tinatakot ang sinumang tauhan sa bahay na umahara-hara sa mga ito. Pasinghal pa kung mag-utos. Tanging sa kanya lang mahinahon ang mga tauhan ni Florendo. But she couldn't be so sure about Clark's men. Ang alam ng mga ito ay anak siya ng taong pumatay sa pamilya Montales. At alam ng mga itong hostage siya roon. Humakbang siya patungo sa may pinto sa veranda ng silid niya. Tiniyak na nakalock iyon. Ganoon din ang mga bintana na wala namang mga rehas. She ensured that they were locked inside. Tinitigan niya ang kama. It was a double bed, soft but firm with lovely flowery prints sheets. Maraming malalaki at malalambot na unan. Enough to make her comfortable and get her precious sleep. But she couldn't. Tulad ng ibang mga gabing nagdaan, lalong higit ngayon, she was scared. Humakbang siya patungo sa pinto at binuksan iyon. Walang tao sa hallway, subalit natitiyak niyang may mga bantay sa paligid ng bahay. Hali-halili, she walked slowly. Tinitigan ng bawat nakasarang pintong dinadaanan. It was a huge house with many rooms at hindi niya alam kung sino ang mga umuokupa sa bawat silid. Pagkatapos ay natuon ang mga mata niya sa silid sa dulo ng hallway. Malaking pintong iyon, may mga ukit ang pintong kahoy. At natitiyak niyang iyon ang master suite. Humakbang siya patungo roon, pinihit ang doorknob, bukas. Maingat siyang pumasok sa loob. Naghintay siya ng ilang sandali upang sanayin ang mga mata sa dilim. Ang alam niyang naroroon ang lalaki at natutulog. It was something about the air that convinced her. A hint of warm musky skin, a touch of masculine sexuality, a trace of dark spice, and there was a faint sound of deep, even breathing. Lord, nasisiraan na ba siya ng bait para pasukin si Clark sa silid na ito? In the light of day, ay baka hindi niya kayang gawin iyon. But it was the middle of the night, and she was angry, not to mention upset and very afraid. She was running on nerves and raw emotions. At kasalanan ni Clark iyon. Ano pa man ang dahilan ni Clark, ay kahit na sino pa ito, wala itong karapatang paglaruan ng buhay niya and get off scot-free. Damn him! He had put her in an impossible, intolerable position na kung saan wala siyang kinalaman at siya ang magdudusa sa konsekwensyang mangyayari sa sandaling dumating sa rancho si Florendo. At tama lang na mapuyat at magdusa rin ang lalaking itong kasama niya. Maingat siyang humakbang patungo sa malaking kama at naupo sa may paanan nito.
nang mapaigtad siya sa dilim nang marinig ang pagkasa ng baril. Naku naman mga ka-felisidad! Ano namang naisipan ni Alanis at pumunta sa kwarto ni Clark? Paano kung mabaril siya ng lalaki? Kaya naman, abangan!